mainit sa mata ang mga magagarang kotse katulad ng Porsche ni Pinoy at iba pang mga mamahaling sasakyan na pinagdidiskitahan ng mga karnaper. Nakakalungkot na dahil lang sa mga kotse, may mga nagbubuwis ng buhay. Ang hindi makakarating sa paroroonan, baka walang sasakyan. Walang dudang ang nagpapatakbo ng ating buhay ngayon, mga sasakyan. At ito rin ang ambisyon magkaroon ng marami sa atin. Sariling sasakyan. Pero ang iba, higit pa sa pangangailangan ng touring sa kanilang mga chikot. Hindi po ito parking lot. Garahe ng 47 anyos na si Patrick. 7 kotse ang nakaparada. May sports utility vehicle. Ito yung Porsche na i-restore namin. Classic na sports car. Medyo napabayaan ng konti. Station wagon. Ito yung Volvo na pamalengke. Hindi tayo sa maganda natin. Ito yung ano natin, yung Nissan Pau. 89 model. At mga luxury car. Lahat ng ito pagmamay-ari niya. Pero ang pinaka-paborito raw ni Patrick, ang vintage car o lumang-lumang kotseng ito. Hindi naman kasang ganda na tayo MacArthur. Pero parang MacArthur car na rin. Dahil lumang Amerikano. Yung Plymouth, kasi yun ang pinakaluma at pinakamagandang sasakyan. Maganda pa dun sa dalawang Mercedes-Benz para sa akin. Dahil unang-una pag naisip ko yung American cars na luma, ang iniisip ko comfort. Saka yung tibay. Lahat ng ito, regular niyang nililinis at pinapa-check up ang mga makina. Kaya kahit pa yung mga luma na, parang bago pa rin kung umarangkada. Parang naka-luxury car. Naka-power steering car, automatic transmission. Kasi napakaganda na ng paniuhin. Ang kotse namang ito, maituturing na dream car. Itsura pa lang, maangas na. Pero higit pa sa forma ang kaya ng kotseng ito. Sandamakmak din ang features. Tulad ng automatic controls ng mga upuan at manibela, voice command sa navigation system at radyo. 89.9. Palilipat po siya. Meron din itong unique infrared key system. Hindi na kailangan pa ng susi, push button lang. It's state-of-the-art microelectronic technology na gumagana lang po sa specific car. So nakaprogram po yung susi natin para po sa isang kotse lang. Ito pong sasakyan na to. Ang isa pang bentahe ng kotseng ito, safe na safe daw sa mga magnanakaw. Pagka in cases na attempted carjack, all you need to do is the owner is keep the car away. After 20 kilometers, mag-i-immobilize po yung sasakyan. Hindi po yun mag-start ulit hanggat wala yung susi ng owner. Mapapasa iyo ang lahat ng ito sa tumataginting na 6.4 million pesos. Toys for the big boys. Mismo ang presidente nga natin, hindi na itago ang kanyang hilig. Kamakailan lang, bumili si Pinoy ng isang sports car. Ang halaga, 4.5 million pesos. Pero alam nyo ba kung paano binubuo ang isang sasakyan? Sa isang pabrika ng mga sasakyan sa Santa Rosa sa Laguna, ipinakita sa amin ang assembly line o pagbuo ng mga sasakyan. Pinagsama-sama muna ang iba't ibang mga bahagi ng sasakyan katulad ng mga makina, transmission at suspension.
namang binuo ang pinakakatawan ng sasakyan sa welding section. Sa painting section, hindi tao kundi isang robot o dambuhalang robotic arm ang nagpipintura ng mga kaha ng sasakyan. Metikuloso ang bahaging ito dahil oras na malagyan lang ng alikabok o hibla ng buhok ang pipinturahan, uulitin ito. Matapos mapinturahan ang mga kaha ng sasakyan, sa assembly section naman ito kakabitan ng makina, salamin, at iba pang mga parte at accessory. Sunod itong dadaan sa mga quality control inspection katulad ng brake test, shower test para masigurong walang tagas, at surface inspection sakaling may mga depekto. Kada araw, umaabot sa 120 units ng mga sasakyan ang kanilang nagagawa rito. Ang pinoproduce lang namin, yun yung binibili ng aming mga customer. So ngayon, ang schedule namin ay mag-produce ng total of 120. Kaya nga, ibig sabihin nun, at any point, at any day in time, sa ngayon, 120 rin ang binibili ng mga customers namin sa bawat araw. Yun nga lang, sa dami ng mga sasakyang gumagala ngayon sa ating mga lansangan, naging magnet na rin ang mga ito ng mga masasamang loob. Kamakailan lang, ginimbal tayo ng sunod-sunod na mga insidente ng carnapping. Ang masaklap pa rito, pati ang mga may-ari ng sasakyan, pinatay. Kaya ang mga car dealer ngayon, balot sa takot. Si Tess, nagbebenta ng second-hand na sasakyan. Doble ingat daw sila ngayon sa mga buyer na nagre-request ng test drive. In terms of business operations, we are not as comfortable as we used to be, lalo na when our clients are requesting for a test drive. Now, kahit alam namin serious yung buyer, we still have to give it a lot of thought. Because we know now, na medyo kami yung convenient target ng mga carnappers. Dahil hindi rin naman daw nila mapipili ang kanilang mga customer, umaasa na lang daw sila na mabibigyan sila ng proteksyon. We agree on implementing stricter law. I guess heavier penalty talaga so that carnappers will think 1,000 twice before they do the crime, no? Yung magte-test drive na gano'n, instead na pagbigyan nila mag-test drive, baka pwedeng pakiusapan nila na doon na lang sa within their compound or within their area na lang, doon na lang mag-test drive, or pwede nilang hingan ng ID, valid ID, driver's license, mga gano'n. At pwede ring maglagay sila ng CCTV sa kanilang shop. Si Gilbert naman, minsan nang nanakawan ng motor, kaya naisipan niyang mag-imbento ng ultimate anti-carnapping device. Isang high-tech na alarm system. Dahil sa GSM technology ng mga cellphone, ginagawa nitong carnap-proof at cellphone-activated ang isang sasakyan. Dalawang klase raw ang kanyang alarm system. Para ma-activate natin ang tax alarm, tatawagan lang natin yung SIM number niya. Okay na yun. So, itong sasakyan na to, protected na to. Pag natrasan to, binuksan mo yung pinto, or tinamper mo yung susi, magre-ring yung cellphone. Testingin natin. Halimbawa, binuksan ng magnanakaw. At pumasok sa loob. Diba? Ikaw nasa opisina ka, so, dapat itong sasakyan nito, mag-report sa'yo. Kagaya nito, tumatawag siya. Diba? Halimbawa naman yung magnanakaw, pinilit niyang i-start yung sasakyan, hindi rin i-start ang sasakyan. Kung naka-carjack mode naman ang alarm, So, ipagpalagay na nating iniwan ako rito. Gagawin ko lang naman is, idadial ko lang yung number. Okay, di tumatakbo siya, no? Idadial ko lang yan. Ayan, tigil na yan.
Nag-number busy na, disconnecting. Ayun, hindi na makaandar. Kaya siya disconnecting, ibig sabihin, na-accept na ng tax alarm yung tawag ko. Ang alarm system na ito nagkakahalaga ng 6,000 pesos at si Gilbert mismo ang gumagawa nito. Saan man kayo dalhin ng inyong biyahe, sana madala kayo doon ng inyong sasakyan na nasa maayos na kalagayan. Susunod, isa pang first for the Philippines, ang kauna-unahang liver transplant sa isang bata.